Malapit na ang MRT-7. Ito ang titulo ng opisyal na press release noon ng Department of Transportation taong 2021. Sinabi nila na as of June 2021, ang 22 kilometro na Metro Rail Transit Line 7 o MRT-7 na nagmumula sa North Avenue sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan ay 60.93% ng kumpleto. Ang partial operation daw ay sa Abril ng 2022 at ang full operations ay inaasahan sa fourth quarter ng 2022. Sa pagtatapos ng proyekto, ang MRT-7 na mayroong 14 na istasyon ay magpapabilis sa biyahe na 30 minutos lamang mula Quezon City hanggang Bulacan na ngayon ay inaabot umano ng 2 hanggang 3 oras. Ito'y makapagsasakay ng mula 300,000 hanggang 800,000 pasahero araw-araw. Yan po ang kanilang sinasabi mula sa DOTR noong pong panahon na iyon. Pero, sandali lang. Naku po, mukhang kuryente ang press release. Dahil ang sinasabi noon ng DOTR na malapit na ay mukhang malayo pa rin. Ang MRT-7 unsolicited proposal ay isinumite noong pong Agosto ng 2001 sa noong po'y Department of Transportation and Communications o DOTC. Nakakuha ito ng paunang pag-aaproba mula sa National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee o NEDA-ICC noong 2004. Taong 2008 nang mapirmahan ang concession agreement sa pagitan po ng pamahalaan at ng Universal LRT Corporation o ULC. Isa itong public-private partnership project kung saan sa loob ng 25 taon, kapag lubusan nang natapos ang pagtatayo ng proyekto ay iiral na ang build, gradual transfer, operate and maintain structure. Dapat nga po sana noong 2008 o panahon ng dating Pangulong Gloria Arroyo ay nasimulan ang konstruksyon ng MRT-7. Subalit, magmula ng magkapirmahan ng kontrata, umabot ng 8 taon bago aktual na gumalaw ang proyekto. Taong 2016 nang masiguro ang financial undertaking sa proyekto na nagkakahalaga noon ng 1.5 billion US dollars o halos 77 billion pesos. Ito'y matapos nga pong mailipat ng ULC sa San Miguel Corporation Infrastructure ang concession agreement ng naturang proyekto. Nagsimula ang konstruksyon ng MRT-7 noong 2016 o 12 taon matapos makakuha ng first phase approval ang naturang proyekto. Ipinapangalandakan noong panahon ni DOTR Secretary Arthur Tugade na matatapos nga ang MRT-7 at makapagsisimula ng operasyon sa huling bahagi ng 2019. Hindi ito nangyari sapagkat nagkaroon nga ng pandemya na tumagal ng halos 2 taon. Pero bago pa magpandemya, naharap na po sa aberya ang MRT-7 construction dahil sa mga issue ng right-of-way acquisition. Isa rito ang sanay magiging depo o garahe ng mga tren sa barangay Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan na may lawak na 33.2 hectares. Ito rin sana ang lugar para sa magiging intermodal transportation terminal kung saan maaari pong lumipat ng masasakyan
ang mga magmumula sa final station ng MRT-7 na San Jose del Monte Station. Sa liham po na may petsang July 2, 2018 ng SMC Infrastructure, sa noong po'y DOTR Secretary Arthur Tugade, nagsusumamo ang kumpanya na umaksyon ang gobyerno laban sa naging desisyon ng huwes na may hawak sa expropriation proceedings para nga sa naturang lupain. Sa pagpapatunay ng kinatawan ng Bureau of Internal Revenue, ang zonal value ng lupa sa panahon na ito ay kinukuha ng gobyerno para sa MRT-7 project ay 200 pesos per square meter lamang. Subalit, ang hinihinging halaga ng may-ari ay 1,800 pesos per square meter na siya umanong kinakatigan ng huwes. Sa lawak po na 33.2 hectares na sukat, ang 67 million pesos na balor ng lupa sa halagang 200 pesos per square meter ay lumobo sa halos 599 million pesos. Ang acquisition ng mga right-of-way o ang pagkuha at pagbayad ng mga propriedad na dadaanan po ng proyekto ay responsibilidad ng gobyerno. Ang budget ng pamahalaan para sa right-of-way acquisition para nga sa proyektong ito na MRT-7 ay $20.9 million o higit lamang sa 1 bilyong piso. Kaya't sa halaga pa lamang ng dipo halos nangalahati na kaagad ang pondo para nga sa right-of-way acquisition. Nagsimula ang problemang ito sa right-of-way noong pong 2017 at nagbilang ulit ng 2 taon bago na umpisahan ang konstruksyon ng dipo sa iba ng lugar. Ito'y sa 20 ektaryang lupain na nasa Barangay Lagro sa Quezon City. Pero sandali lang, bago pa ang delay sa pagkuha ng lugar para nga sa dipo, naantala na po ng lubos ang konstruksyon ng common terminal na panggagalingan ng MRT-7 sa EDSA Quezon City. Ang common terminal po ay ang lugar kung saan magtatagpo-tagpo ang LRT-1 na nanggagaling ng Monumento at Roosevelt, MRT-3 na nanggagaling ng Taft Avenue at MRT-7 na manggagaling nga sana sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagsimula lamang ang konstruksyon ng common terminal noong 2017. Matagal na po sanang tapos ito. At ngayon sana'y napapakinabangan na ng mga mananakay ng MRT-3 at LRT-1. Alam niyo bang noong pong 2009, nakipagkasundo ang gobyerno sa SM Prime Holdings Incorporated para sa naming rights ng common station sa halagang 200 milyong piso. Sapagkat ang common station ay itatayo sa harapan ng SM North EDSA. Yan ang orihinal na plano ng common station. Pero sa pagpasok po ng Aquino administration, nabulabog ang kasunduan na ito dahil ang DOTC noon ay nakipagkasundo naman sa ibang kumpanya para itayo ang common station sa harapan ng Trinoma. Umabot ng Supreme Court ang kasuhan. Bagamat sa pagpasok po ng Duterte administration, pinagkasundo ang mga negosyante na naglalaban-laban sa kung saan dapat itayo ang common station. At ngayon, ito nga po'y itinatayo sa pagitan ng SM North EDSA at Trinoma at tatawaging Unified Grand Central Station. Ayon po sa DOTR, inaasahan na matatapos ang Unified Grand Central Station bago pa matapos ang 2025. O halos 18 taon
bago tuluyang matapos ang naturang proyekto. Samantala, ang 14 na istasyon ng MRT-7 ay North Avenue, Quezon City, Quezon Memorial Circle, University Avenue, Tandang Sora, Don Antonio, Batasan, Manggahan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao, Quirino, Sacred Heart, Tala at San Jose del Monte, Bulacan. Sa aming pong panayam kay Ginoong Raul Eduardo Romulo, ang Chief Finance Officer ng SMC Infrastructure, pinagsusumikapan daw nila na masimulan ang operasyon ng Stations 1 to 12 o mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City sa huling yugto ng 2025 o sa unang bahagi ng 2026. Sinabi naman ni DOTR Undersecretary for Railways Jeremy Regino sa aming panayam na kung walang babaguhin sa plano ng MRT-7 sa lokasyon ng final station o Station 14, magiging kumpleto na ang operasyon nito hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan sa taong 2027. Ika niya, yan ang best case scenario. Pero mukhang sa worst case scenario tayo hahantong nang dahil sa mga nangyayari ngayon. Ang worst case scenario ay magmistulang final station ang Station 13 sa Tala, Caloocan. Sa ngayon, wala pang actual na civil works na ginagawa ang SMC Infrastructure mula Tala hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan, na ang distansya ay higit 5 kilometro sapagkat wala pang pinal na lugar na pagtatayuan ng final station. Malaki ang naging epekto sa proyekto ng hindi magampanan ng gobyerno ang kanyang tungkulin at obligasyon sa right of way o ang paggamit sa poder ng Estado sa pagkuha ng lupain sa barangay Tungkong Mangga para nga sa dipo ng MRT-7. Dahil sa nangyayari ngayong sinasabing paglilipat ng dipo sa Lagro, Quezon City, nabago na ang linya ng tren patungo ng San Jose del Monte, Bulacan. At dahil dyan, umaalma ang lokal na pamahalaan. Sa panayam po kay Mayor Arthur Robes, ito ang kanyang naging katwiran. Originally po kasi yung in-approve ng DOTR at ng NEDA, hindi naman po kasi dadaan ng Quirino Highway. So dapat po ito ipapasok doon sa may Pangarap, papunta doon sa Looban. At masusi po ang ginawang pag-aaral ng DOTR, San Miguel Corporation at ng local government ng San Jose del Monte para po dadaanan doon sa mga loob at yung mga bypass road na dadaanan. Nagulat na lang po kami, biglang nabago at ginamit na po yung national road, yung Quirino Highway, na kung masisili po ng lahat o ninyo po, Manong Ted, yung lugar na amin sa may pinaka-first or second barangay ng San Jose del Monte, ito yung Tungkong Mangga. Pagka po nilagyan kami ng poste, baka tricycle na lang po o scooter na lang ang makadaan sa liit ng aming kalsada. So yun po ang aming hinaing. Actually, ito po ay last year pa namin na inihiling sa DOTR na San Miguel. Baka magkaroon ng mas magandang alternatibo na dadaanan. No? Meron po kami mga napag-aralan na 3 option. Kaya binibigay po namin yung 3 option na yon na po pwedeng ilipat lang para mas makakabuti, mas makakaganda at mas magiging kaaya-aya hindi lang sa riding public kundi na rin po sa aming sekta ng ekonomiya. Ayon po sa aming informasyon mula sa DOTR, ang tinutukoy ni Mayor na 3 options na maaaring paglipatan ng linya at final station ng MRT-7 ay mahirap masunod. Dahil ito'y magiging malayo sa city proper kung saan
ang mananakay ng tren ay magdadalawang sakay pa patungo sa kanilang destinasyon o ang maging mga mananakay ng tren papunta po sa Quezon City ay magdadalawang sakay na mangangahulugan ng dobleng pamasahe para sa kanila. Ang sangguniang panglungsod po ng San Jose del Monte, Bulacan ay naglabas ng resolusyon noong pang-Agosto ng nagdaang taon para nga hikayatin ng DOTR na baguhin ang plano sa riles at istasyon ng MRT-7 sa kanilang lungsod. Sinasabi po naman ni Secretary Jaime Bautista na pag-aaralan ng kagawaran ang sitwasyon at magkakaroon ng konsultasyon na naman sa lokal na pamahalaan at sa kontratista ng proyekto. Habang ang SMC Infrastructure ay nagsabi na kakailanganin nila ulit ng NEDA ICC approval na naman sa realignment ng linya ng MRT-7. At ito'y magdudulot na naman ng dagdag na gastos at panibagong delay sa proyekto na baka abutin pa ng taong 2028. 22 kilometro lamang ang haba ng MRT-7. Subalit, mahigit ng 20 taon ang lumipas, hindi pa tapos ang proyekto. Nagsimula ang plano panahon ni Gloria Arroyo. Gloria Arroyo nanungkulan ng 9 na taon. Noynoy Aquino, 6 na taon. Rodrigo Duterte, 6 na taon. At ngayon, panahon ni Pangulong Marcos Jr. na papasok na sa kanyang pangatlong taon ng panunungkulan, hindi pa rin tapos. Ang pangyayaring ito'y sumasalamin sa uri ng pamamalakad ng gobyerno sa Pilipinas, sa pangangasiwa at pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura tulad nga ng isang mass transport system na isang napaka-importanteng proyekto na pakikinabangan lalo na ng mga pangkaraniwang Pilipino. Mawalang galang lang kung mamarapatin po ninyo sa pagiging totoo lang, ano ho ba ang malaking problema natin dito kung bakit ang mga proyektong tulad nito na napaka-importante ay inaabot ng 2 dekada higit pa bago matapos? Alam nyo, marami talagang problema dito sa mga implementation side ng project. Yung unang-unang sinabi ko nga, yung right of way. At pinag-aaralan na ng national government at saka yung legislative side ng mga kongresista, mga senador, paano mapabilis ito? Kasi yung priority ng gobyerno talaga ngayon ay infrastructure, no? So naghahanap sila ng solution. And we hope they can speed up the process, especially when you have to exercise eminent domain of the sovereign, no? Yung isa, ang lakas-lakas ng power ng local government. Minsan, na-overpower yung national government ng local government requirements, no? Yung pangatlo, yung permitting and licenses, yung ease of doing business. Matagal na ho sinasabi ng gobyerno na kailangan ayusin yan at bawasan yung mga steps para kumuha ng mga lisensya at mga permit. Ang tinig po ni Ginoong Raul Eduardo Romulo, ang Chief Finance Officer ng SMC Infrastructure. Pagsiguro na makuha ang right of way, hindi pagkakasundo ng national government at ng local government. Ang pahirap sa pagkuha ng mga permit at licenses, ease of doing business. Ang mga problemang ito na hinaharap ng mga investors tulad ng SMC Infrastructure ay problema sa gobyerno.
Kahit na mayat-maya pang mag-abroad si Pangulong Marcos Jr. para humikayat ng mga dayuhang investor sa Pilipinas, hindi pa rin sila maiengganyo na pumunta dito dahil lantad na naman ang katotohanan sa mga namumuhunan, lokal man o dayuhan, na malamang sakit ng ulo ang aabutin nila bago pa man makapagsimula ng kanilang negosyo. Sa ngayon, ano sa palagay nyo? Still, there is no ease of doing business in the Philippines? Think about it. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.